Like, comment, share and subscribe for more videos. Isang malaking punong willow ang kumikinang sa gitna ng isang maaliwalas ngunit dynamic na kapaligiran. May mga linya ng enerhiya na lumilitaw mula sa puno, na nagpapahiwatig ng aktibong ebolusyon. Ipinapakita ang patuloy na paglaki at pagpapalakas ng punong willow, ang bida ng kwento, sa pamamagitan ng spiritual energy. Nagpapakita ito ng lumalawak na kamalayan at kakayahan ni Yuzio kaya na nitong obserbahan at tayahin ang distansya ng mga lungsod ng tao. Batay sa distansya ito ay umaabot sa 200,000 hanggang 300,000 kilometro ang layo. Ipinapakita ang pagkabahala at lumalaking problema ng sangkatauhan sa puno. Ang kanilang pagtatangka na kontrolin ito ay tila lalo lang nagpapalakas sa mga nilalang sa lugar, bukod pa rito, nawala na ang kanilang kakayahang subaybayan ng puno. Kinukumpirma ng opisyal na ang puno ay hindi na nagtatago ng kanyang lakas, na nagpapahiwatig ng pagdami ng kapangyarihan at pagtaas ng tiwala sa sarili ng puno. Ang parehong setting ng pagpupulong, makikita ang babaeng opisyal at iba pang miyembro. Tinatansya namin na ang spiritual power nito ay umabot na sa humigit kumulang 1.8 milyon. Kwento, binibigyang diin ang napakalaking paglaki ng spiritual power ng puno, na naglalagay sa kanila sa isang mas mahirap na sitwasyon. Ang demonyong puno na ito ay marami nang napatay sa ating mga tauhan at kahit si General Lee ay napatay din sa labanan. Pero ang mga sinaunang mandirigma ay walang paki sa lahat ng ito. Ngayon hindi na ito nananatiling low profile, malamang ay kumpiyansa sa kapangyarihan nito at hindi na kami kinatatakutan. Kwento nagpapahayag ng pagkabahala ang opisyal na ang puno ay hindi na natatakot sa mga tao dahil sa kanyang bagong lakas. Sa simula, nag-aatubili kaming gumamit ng mga nuclear bomb, dahil ayaw naming gawing isang tiwangwang na lupain ang lugar na iyon. Kwento ipinapakita ang kanilang unang pag-aatubili na gumamit ng nuclear weapon dahil sa posibleng epekto sa kapaligiran. Ngunit ngayon iba na ang sitwasyon. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito para lusubin ang mga halimaw. Kwento, nagbago ang kanilang diskarte, handa na silang gumawa ng mas matinding hakbang. Lumapit muli sa lalaking opisyal, tila galit o seryoso, at maglunsad ng isa pang nuclear missile, hindi lang isang walang kwentang spiritual energy missile, kundi ang isang iyon na ganap na bubura sa lahat ng 4 na bundok sa Hilagang Canyon. Kwento, ibinunyag ang kanilang radikal na plano, ang paglulunsad ng isang napakalakas na nuclear missile upang ganap na burahin ang lugar ng puno. Ang puno at ang paparating na banta. Isang malaking, tila sinaunang istrukturang puno na may malalaking ugat ang lumilitaw sa isang malabo at maulap na tanawin. Kwento ipinapakita ang teritoryo ng punong willow, na nagpapahiwatig ng laki at kahalagahan nito. Isang napakamalaking nilalang na gawa sa ugat o halaman na may kumikinang na dilaw na enerhiya sa gitna, na parang paputok o naglalabas ng kapangyarihan. Kwento, ipinapakita ang isang mutated na nilalang na konektado sa puno o isang bahagi ng ebolusyon nito, na nagpapahiwatig ng patuloy na pagdami ng malalakas na nilalang sa paligid ng puno. Sinabi ni Yuzio, lahat ay naging napakagaling pagkatapos ng ebolusyon. Panahon na para mapahusay ko rin ang sarili kong kakayahan. Buksan ang system panel. Kwento, nagpapasya ang puno na palakasin pa ang sarili nito, na nagpapakita ng kanyang kahandaan sa mga susunod na hamon. Mga kakayahan, Thick Mist Diffusion Antas 3, Illusion Antas 2, Mutated Branches Antas 3, Mutated Tree Roots Antas 3, Earth Element Antas 3, Willow Leaf Knives Antas 3, Green River. Sa ibabaw, may mist control, para itago ang sarili, at sa lihim, may illusion ability, para guluhin ang mga pandama. Ang kapangyarihan ng crystallization, ay nagbibigay ng depensa sa mga laban, gamit ang mga sanga, ugat, at maging ang lumilipad na willow leaf knives. Bukod pa rito, may kapangyarihan ng Earth's upheaval, ang Great River ng Earth Element. Ipinapakita ang iba't ibang kakayahan ng puno at ang kanilang mga gamit, na nagbibigay ng ideya sa kanyang arsenal. Illusion Antas 2 upgrade. Oo, hindi. Sige, ay upgrade natin ang kakayahang illusion. Pagkatapos ng lahat, nasa level 2 pascals lang ito. Kwento, nagpasya ang puno na i-prioritize ang pag-upgrade ng kakayahang illusion, marahil para sa depensa o panlilinlang. Si Yuzio na may dilaw na enerhiya, na tila nasa proseso ng pag-upgrade.
Konsumo ng 30,000 punto para sa ebolusyon. Upgrade sa Antas 3. Kwento, nagpapakita ng aktwal na proseso ng pag-upgrade ng kakayahan ng puno, na nagkukonsumo ng evolution points. Pagkatapos ng enhancement, kasama ang Mist Beasts. Ito ay magpaparamdam sa kalaban ng Mist Beasts na mas makatotohanan at nakakatakot. Alin ang dapat kong i-upgrade sa susunod? Kwento, ipinapaliwanag ang epekto ng na-upgrade na illusion ability at ang kakayahan nitong magpakita ng mas nakakatakot na ilusyon ng Mist Beasts. Nagpapatuloy ang puno sa pagpaplano ng susunod na pag-upgrade. Maraming evolution points. Kwento, kinukumpirma na may sapat na resources ang puno para sa mas marami pang pag-upgrade. Si Yuzio ay nasa gitna, na may mga pulang linya na nagpapahiwatig ng bilis at epekto.ng mga pagbabago at nagsisimula na ang komprontasyon. Ang focus ay nasa puno na tila nakakaramdam ng papalapit na banta. Maraming missile na may pulang dulo ang lumilipad patungo sa isang dilaw na liwanag, na may bilis na ipinapakita ng mga linya. Kwento, aktwal na ipinapakita ang pagdating ng mga nuclear missile na inilunsad ng tao. Maraming missile ang papalapit sa lupa, kung saan makikita ang isang malaking halimaw na puno na si Yuzio sa gitna. Kwento, ang mga missile ay malapit nang tumama sa kay Yuzio at sinabi na, ito ay nuclear missiles. Kwento, kinukumpirma ng puno na ang papalapit na banta ay nuclear missiles, na nagpapahiwatig ng matinding panganib. Sinabi ni Yuzio sa kasama na babaeng may lilang buhok at iba pang nilalang na lumulubog sa lupa. Teksto, pumunta at magtago sa kailaliman ng lupa. Kwento, bilang paghahanda sa impact, inutusan ng puno ang kanyang mga alagad na magtago, na nagpapakita ng kanyang pagprotekta. Sige na, ipinapahiwatig ang simula ng counter-attack ng puno. Si Yuzio na may dilaw na enerhiyang lumalabas. Nang teksto, buong lakas. Kwento, ang puno ay naghahanda na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Si Yuzio ay naglalabas ng berdeng enerhiya na may matatalim na hugis, na may bilis na ipinapakita ng mga linya. Mga kutsilyo ng willow na lumilipad. Inilunsad ng puno ang kanyang signature attack, ang Willow Flying Knives, upang salubungin ang mga paparating na missile. Mga missile na tila tumatama sa isang barrier o puwersa, na may pagsabog at mga basag na epekto. Nagkakabangga ang mga kutsilyo ng puno sa mga missile, na nagdudulot ng mga pagsabog at posibleng pagkasira ng mga missile. Malalaking pagsabog sa himpapawid, na may kumikinang na dilaw na liwanag at mabilis na paggalaw. Ipinapakita ang epekto ng pagbangga, kung saan tila detonate o nasisira ang mga missile sa hangin. Malaking pagsabog sa horizon. Isang malaking pagsabog sa horizon, na may malakas na liwanag at usok, na may mga ipinapakita ang napakalaking epekto ng mga missile na sumabog, na nagbabago sa tanawin. Isang napakalakas na liwanag at shockwave mula sa pagsabog. Nagbibigay diin sa lakas at laki ng pagsabog na dulot ng nuclear missiles. Isang napakalaking gorilla na nilalang ang sumisigaw, habang ang babaeng may lilang buhok, kasama ang isa pang alagad, ay tila nasa ilalim niya at nakakaramdam ng epekto. Ipinapakita ang epekto ng pagsabog sa mga alagad ng puno, na nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng mas malaking nilalang. Si Yuzio ay nasa gitna ng dilaw na liwanag at enerhiya. Nagpapakita ng epekto ng pagsabog sa puno. Si Yuzio ay naramdaman na hindi pa tapos ang banta, na nagpapahiwatig na may paparating pa. Nagtatanong ang puno kung tapos na ang atake, ngunit mabilis na napagtanto na mayroon pa. Isang missile na bumababa sa gitna ng usok at debris, na may epekto ng paggalaw. Kwento nagpapakita na ang unang bugzo ng missile ay hindi pa ang huling atake. Isang mas malaki at mas advanced na missile, intercontinental missile, na bumababa, na may iba pang mas maliit na missile sa background. Makikita rin ang punong willow na may pulang dahon sa ibaba. Iyan ang talagang sisir sa akin. Ang pinakamalaking at pinakamapanganib na banta, na kinikilala ng puno bilang ang tunay na kakayahan nitong maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Isang napakalaking pagsabog ang yumayanig sa lupa, na may gintong enerhiya na umuusbong mula sa sentro ng pagtama. Ang buong lugar ay nilamon ng apoy at shockwave. Sa itaas, makikita ang kamalayan ng puno na napapalibutan ng umiikot na gintong enerhiya. Sa mismong pagbagsak ng intercontinental missile, naganap ang isang malawakang pagsabog.
Ang buong kapaligiran ay naging isang dagat ng apoy at enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, ang kamalayan ng puno ay nagpakawala ng lahat ng kapangyarihan nito. Puno ng bilis at puwersa, na may puti, dilaw, at itim na mga guhit na paulas. Ang mga guhit na ito ay nagpapahiwatig ng napakabilis na paggalaw at ang pagkalat ng shockwave mula sa pagsabog. Makikita pa rin ang mga na nagpapahiwatig ng patuloy na epekto ng pagyanig. Ang larawan ay nagpapakita ng matinding shockwave na kumakalat sa buong lugar pagkatapos ng nuclear impact. Ang tindi ng pagsabog ay lumikha ng isang alon ng puwersa na nagpakalat ng lahat ng bagay. Ang tunog ng pagyanig at pagsabang ay lumalabas pa rin, na nagpapahiwatig ng patuloy na pagkawala ng balanse sa kalikasan. Mula sa lupa, isang napakalaking ulap ang umuusbong paitaas, na bumubuo ng isang klasikong hugis ng mushroom cloud na karaniwang makikita pagkatapos ng isang nuclear explosion. Ang base ng ulap ay may kantab na ginto, at ang enerhiya ay patuloy na umaakyat. Sa itaas na bahagi, makikita ang mga paalang na bilog na tila nagpapakita ng epekto ng shockwave sa kalangitan. May mga tunog ng pagyanig sa kaliwang itaas. Matapos ang matinding pagsabog at pagkalat ng shockwave, ang enerhiya ay nagtulak sa hangin paitaas, na lumilikha ng isang malaking, mushroom cloud, ang signature mark ng isang nuclear detonation. Ang ginintoang liwanag sa base ay nagpapahiwatig pa rin ng matinding init at enerhiya na nagmumula sa gitna ng pagtama. Ang tunog ng pagyanig sa kalangitan ay nagpapatunay na ang puwersa ng pagsabog ay lumaganap na sa atmosfera. Kasabay ng nangyayaring pagsabog sa Bayou Gorge, ipinapakita ang reaksyon ng mga taong opisyal na sumusubaybay sa kaganapan. Ang kanilang mga pahayag ay nagpapakita ng matinding pag-asa at kasunod na pagkabigla sa lakas ng sumabog. Matapos ang nakakabiglang pagsabog, ang mga opisyal ng tao ay sabik na naghihintay ng resulta. Ang tanong ng lalaking opisyal ay nagpapahiwatig ng kanilang pag-aalala at pagdududa kung sapat ba ang inilunsad nilang sandata para tuluyang burahin ang banta ng puno. Isang matinding liwanag, na hugis itlog o bilog, ang bumubukal mula sa gitna ng pagsabog, na napapalibutan ng nagkakalat na usok at enerhiya. Lumilitaw ang mga gintong singsing na umiikot sa paligid ng gitnang liwanag, na nagpapahiwatig ng napakalaking enerhiya na pinakawalan. May mga tunog ng matinding puwersa o pag-usbong sa itaas at ibaba. Matapos ang mushroom cloud, nagpapatuloy ang pagpapakita ng tindi ng enerhiya mula sa lugar ng pagtama. Ang matinding bilog na liwanag na ito ay nagpapahiwatig na may kakaiba at napakalaking lakas na pinakawalan, maaaring ang pinakasukdulang punto ng pagsabog. Nakikita ang dalawang opisyal na nakaupo sa control room, na nakatingin sa holographic screen. Ang screen ay nagpapakita ng isang malaking, makinang na bilog na ilaw na may mga singsing sa paligid nito. Sa pagtanaw sa matinding enerhiya sa holographic screen, nagkakaroon ng pag-asa ang mga opisyal na tuluyan na nilang nawasak ang punong willow. Ang kanilang pahayag ay nagpapahiwatig ng kanilang paniniwala na tapos na ang banta, at agarang ipinag-uutos na ipaalam ang tagumpay na ito sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang larawan ay nagpapakita ng malawakang epekto ng nuclear impact. Ang enerhiya ay hindi lang kumalat sa hangin kundi bumuo din ng malaking pagkasira sa lupa. Sa kabila ng kalituhan at pagkasira, isang babaeng opisyal na may kulay puting buhok at asul na mata ang nakatingin na may pagkabahala at nag-aalala. Habang nagdiriwang ang ilan sa mga opisyal sa kanilang akaw ang tagumpay, ang babaeng opisyal na ito ay may napansin na kakaiba. Ang kanyang pagdududa at pagkabahala ay makikita sa kanyang mukha habang sinasabi niya ang teka lang, na nagpapahiwatig na may hindi inaasahang nangyayari, o may nakikita siyang hindi nakita ng iba sa gitna ng pagkasira. Mula sa gitna ng usok at alikabok, lumilitaw ang isang makinang, hugis itlog na istruktura na kulay rosas at lila. May mga linya at kurba sa ibabaw nito, na parang isang malaking, kumikinang na kristal o isang kakon. Ang kapaligiran ay puno pa rin ng mga nagkalat na maliliit na particle at usok. Matapos ang matinding pagsabog at ang pagkalat ng enerhiya, lumilitaw ang isang misteryoso at makinang na istruktura mula sa gitna ng dating lokasyon ng puno. Hindi ito isang simpleng pagkawasak, kundi isang metamorphosis. Ang hugis at ang kumikinang na kulay ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang pagbabago na lampas sa pangunawa ng tao.
Isang lalaking opisyal ang nakatingin sa kung saan na may matinding gulat at pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang matinding pagkabigla at pagka-shock ang bumalot sa lalaking opisyal. Ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig na ang kanilang inaakalang tagumpay ay biglang naglaho, pinalitan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang kawalan ng salita ay nagpapakita ng hindi niya maisip ang kanyang nakikita. Ang lalaking opisyal na may balbas ay may galit na ekspresyon, nanginginig at may pawis sa noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit o matinding pagkadismaya. Ang pagkabigla ng opisyal ay nauwi sa matinding galit at determinasyon. Ang hindi inaasahang paglitaw ng kakaibang istruktura ay nagpabago sa kanyang pananaw. Sa kanyang pag-igting at pawis, tila may bago siyang napagtanto o kinakaharap habang nasa sambit niya ito ay puno ng pagtataka at posibleng pagkabahala sa kung ano ang kanyang nakikita. Ang hugis itlog na istrukturang kulay rosas at lila ay mas malinaw ng nakikita, na mayroon pa ring mga linya at kurba sa ibabaw. Sa loob nito, unti-unting lumilitaw si Yuzio, na ang kanyang katawan ay nagiging isang porma ng puno, na babalutan ng makikinang na ugat na tila gawa sa diamante. Ang base ng istruktura ay nakalutang sa ibabaw ng lupa, at ang kapaligiran ay puno pa rin ng usok at alikabok, bagamat tila nagliliwanag ang istruktura at ang nasa loob nito. Ang misteryosong istruktura ay patuloy na lumalabas mula sa usok, nagiging mas maliwanag at konkreto. Sa loob nito, isang kamanghamanghang pagbabagong anyo ang nagaganap kay Yuzio, ang puno mismo, ay lumilitaw na nababalutan ng makikinang na ugat na diamante. Ang natunog ay nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pagbabago at pag-usbong ng kanyang bagong, mas makapangyarihang anyo, na nagpapatunay na hindi siya nawasak kundi umuusbong sa isang hindi inaasahang paraan. Dalawang lalaking sundalo ang nakatingin na may matinding pagkabigla. Ang isa ay may bukas na bibig at tila sumisigaw, habang ang isa naman ay nakatingin na may takot at pagtataka. Mayroong mga ang matinding pagbabago ni Yuzio ay nagdulot ng malawakang pagkabigla at pagtanggi mula sa mga opisyal. Hindi nila matanggap ang kanilang nakikita, na nagpapahiwatig na ang puno, na kanilang inakalang nawasak, ay hindi lamang buhay kundi nagbago pa sa isang mas makapangyarihang anyo. Ang kanilang mga sigaw ay nagpapakita ng kanilang pagkadismaya at pagtataka sa hindi inaasahang pangyayari. Sa loob ng translucent na istruktura, ang focus ay nasa isang pares ng mga mata na nanglilisik sa matinding galit. Ang mga mata ay maaaring kulay pula o may ibang nagniningning na kulay, na nagpapahiwatig ng kanyang emosyon. Ang bahagi lamang ng kanyang puno katawan na nababalutan ng diamanteng ugat ang maaaring bahagyang makita sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo. Ang matinding galit ni Yuzio ay malinaw na nakikita sa kanyang nagniningning na mga mata. Sa kabila ng proteksyon ng diamanteng ugat at ang kakaibang istruktura, ang kanyang emosyon ay nagpapahiwatig ng kanyang paghihiganti o ang kanyang reaksyon sa ginawa ng mga tao. Ang kanyang galit ang nagtutulak sa kanyang pagbabago. Isang lalaking opisyal ang nakatingin sa kaliwa, na may halong pag-aalala at pagdududa sa kanyang ekspresyon. May pawis sa kanyang noo at pisngi, at tila nanlilisik ang kanyang mga mata, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip o pagdududa sa sitwasyon. Ang habang patuloy ang pagbabagong anyo ni Yuzio at ang pagkabigla ng kanyang mga kasamahan, ang lalaking opisyal na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Ang kanyang tingin at pawis ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip kung paano nila haharapin ang bagong anyo at kapangyarihan ni Yuzio, na nagdudulot ng matinding pagkabahala. Isang malaking bahagi ng larawan ang pinupuno ng matingkad na kulay orange at itim na parang mga enerhiyang bumubulusok paitaas o palabas. Mayroong maliit na mula sa kanyang pagbabagong anyo, isang malaking enerhiya ang bumubulusok, na nagpapahiwatig ng paglabas ng kanyang bagong, mas matinding kapangyarihan. Kasabay nito, ang nagngangalit na tinig ni Yuzio ay maririnig, mga tao, isang pahayag na puno ng galit at babala, na nagpapahiwatig ng kanyang pagharap sa mga taong sumubok na tapusin siya. Isang malaking itim na porma ang lumilitaw sa gitna, na may matingkad na dilaw at pulang enerhiya na nagliliwanag sa paligid nito, na parang mga mata o core. Ang porma ay tila naglalabas ng makakapal, maitim na mga ugat o tentacle na kumakalat sa buong larawan, na nagpapahiwatig ng kanyang agresibong paggalaw. Matapos ang kanyang matinding pagbabago, si Yuzio ay ganap ng nagpakawala ng kanyang kapangyarihan.
Ang madilim na anyo at nagliliyab na enerhiya ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong lakas. Ang kanyang sigaw na, "Hinahanap niyo ang kamatayan," ay isang malinaw na banta, na nagpapahiwatig ng kanyang paghihiganti sa mga taong sumubok na tapusin siya. Isang madilim at halimaw na porma ang lumilitaw mula sa isang bunganga sa lupa, na binubuo ng makakapal na itim na ugat o tentacle na kumakalat sa kalangitan. Ang mga ugat ay may makintab na ibabaw at tila gumagalaw ng mabilis. Ang paghihiganti ni Yuzio ay nagkaroon ng pisikal na anyo, na lumilitaw mula sa gitna ng pagkasira bilang isang malaking, nakakatakot na halimaw na binubuo ng mga makapal na ugat. Ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong, mas agresibong kapangyarihan, handang sugpuin ang mga nagtangkang gumapi sa kanya. Ipinapakita ang mga tao sa isang syudad na tila nabigla at natatakot sa isang pangyayari. Ang mga gusali ay metotiyog at makikita ang gabi. Ang matinding enerhiya at pagbabagong anyo ni Yuzio ay nararamdaman maging sa malalayong lugar. Ang mga tao sa syudad ay nabigla sa pagyanig, nagtataka kung lindol ba ang kanilang nararanasan. Ito ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan ni Yuzio ay umabot na sa labas ng Beyo Gorge, at ang kanyang galit ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Isang napakalaking halimaw na porma ang lumilitaw mula sa isang malaking bunganga sa lupa, na may mga makakapal na lila at itim na ugat o tentacle na umaabot sa kalangitan. Ang anyo ni Yuzio ay mas malaki at mas kakilakilabot kaysa sa inaakala. Ang kanyang napakalaking porma, na binubuo ng mga higanteng ugat, ay lumilitaw mula sa kailaliman, na nagpapahiwatig ng kanyang sukdulang pagbabagong anyo. Ang laki at kapangyarihan niya ay lumagpas sa mga limitasyon ng tao, na handang magpakawala ng kanyang matinding galit sa buong mundo. Ipinapakita ang bahagi ng mukha ni Yuzio sa gitna ng dilaw na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nakabukas at nakatingin sa isang direksyon, na may ekspresyon na tila nag-iisip ng malalim o may binabalak. Ang kanyang anyo ay bahagyang halimaw pa rin, na may mga bahagi ng kanyang katawan na tila gawa sa ugat o balat ng puno. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo at matinding galit, makikita sa mukha ni Yuzio ang pag-iisip. Tila may binabalak siya o sinusuri ang sitwasyon bago magpatuloy sa kanyang paghihiganti. Ang tunog na ay maaaring magpahiwatig ng kanyang pagtitipon ng enerhiya o ang proseso ng kanyang pag-iisip. Isang close-up ng bahagi ng anyo ni Yuzio na nagliliwanag ng dilaw. Sa itaas na kaliwang bahagi, may speech bubble na nagpapahayag ng kanyang crystallization ability na nakapag-resist sa impact ng nuclear missile. Malinaw na ipinapakita ni Yuzio ang kanyang hindi kapani-paniwalang tibay. Ang kanyang kakayahan sa crystallization ay naging pananggalaban sa direktang impact ng isang nuclear missile, at nakatagal din siya sa matinding init na katulad ng sa araw. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ramdam pa rin niya ang matinding pagkasunog, na nagpapahiwatig na kahit siya ay may limitasyon at nasasaktan pa rin. Si Xiaoling, isang karakter na may kulay gintong buhok at damit, ay nakaharap sa malalaking ugat o porma ni Yuzio. Matapos ang matinding pag-atake, si Xiaoling, isa sa mga alagad ni Yuzio, ay nagtanong kung ang kanyang master ay maayos lang ba. Sumagot si Yuzio na ayos lang ako, na nagpapahiwatig na sa kabila ng kanyang pinsala at pagbabago, siya ay buo at handa pa ring harapin ang anumang hamon. Ipinapakita ang mukha ni Yuzio, na may kulay ginto at nagniningning na mga mata, na may determinadong ekspresyon. Sa kabila ng matinding pinsala, ang mukha ni Yuzio ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Ang kanyang utos na halika na, ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang hangarin na sugurin ang sangkatauhan, bilang paghihiganti sa ginawa nilang pag-atake at sa sakit na kanyang naramdaman. Ang paghihiganti ni Yuzio ay tiyak na mangyayari. Ipinapahayag niya na oras na para magbayad ang mga tao. Ang sangkatauhan ay malapit ng harapin ang buong galit ni Yuzio. Like, comment, share and subscribe for more videos.